tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking balita ang gumigising sa atensyon ng buong mundo ngayon dahil sa ulat ukol sa sabay at magkasunod na aksyong militar sa gitnang silangan. Umakyat sa isang ganap na bagong antas ng panganib ang tensyon matapos ilunsad ng Iran ang kanilang mga pag-atake laban sa mga pasilidad at puwersa ng Estados Unidos. Ang mga operasyong ito na naganap sa anyong tubig at sa lupa ay nagpapakita ng mas advanced at tumpak na missile technology na nagpapakaba ngayon sa mga eksperto sa seguridad. Kung titingnan natin ang mapa ng rehiyon, makikita na ang dalawang magkahiwalay na insidenteng ito ay naganap ng halos magkasabay na tila isang planadong opensiba. Sa isang panig ay ang pagpapakawala ng isang cruise missile sa malawak na karagatan ng Indian Ocean, habang sa kabilang panig naman ay ang tumpak na ballistic missile strike sa mga base militar na matatagpuan sa Jordan at United Arab Emirates o UAE. Ang ganitong sabay na pag-atake sa dalawang magkaibang operational theaters ay nagpapadala ng isang seryosong babala sa Pentagon ukol sa lumalawak na saklaw ng arsenal ng Tehran. Para sa ating mga Pilipino, ang mga ganitong balita ay hindi lang basta malayong kaganapan na napapanood sa telebisyon o nababasa sa social media. Ang bawat pagsabog at pagpapakawala ng missile sa estratehikong rehiyong ito ay may direktang epekto sa kaligtasan ng milyon-milyong kababayan nating nagtatrabaho doon, pati na rin sa takbo ng ating sariling ekonomiya. Kaya naman mahalagang himayin natin ang bawat detalye ng mga bagong satellite images at mga opisyal na ulat upang maunawaan ang tunay na bigat ng sitwasyon. Magsimula tayo sa naganap na insidente sa karagatan na itinuturing na isang ganti sa gitna ng asimetrikong sagupaan. Ayon sa opisyal na pahayag ng Iranian state media, partikular na ang Islamic Republic News Agency o IRNA at ang WANA, nagpakawala ang Navy ng Iran ng isang coastal anti-ship cruise missile. Ang operasyong ito na tinawag nilang Operation Saighe Phase 13 ay nagmula sa kanilang baybayin at tumama raw sa hilagang bahagi ng Indian Ocean. Sinasabi sa ulat ng Tehran na ang pag-atake na ito ay may malalim na motibasyon at idinisenyo upang bigyang pugay ang kanilang mga nasawing miyembro ng militar. Ito rin ay lantarang idineklara bilang isang direktang ganti para sa Iranian warship na Iris Dena na una ng pinasabog at pinalubog ng isang submarino ng Estados Unidos noong Marso 2026 habang naglalayag pauwi mula sa isang exhibition sa India. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ang pagpapalubog sa kanilang frigate ay isang kalupitan sa karagatan na ginawa ng US Navy, kaya naman binuo ang planong paghihiganti. Sa bersyon ng kwento na inilabas ng IRNA, ang kanilang cruise missile strike ay nagdulot umano ng matinding takot at taranta sa mga tripulanteng Amerikano ng isang itinuturing nilang hostile ship. Dahil sa takot na tuluyang mapinsala, napilitan daw ang dambuhalang barko ng Amerika na mabilis na lumayo at lumikas mula sa saklaw ng mga armas at weapon range ng Iran. Ang ulat na ito ay mabilis na ipinagmalaki ng mga opisyal sa Tehran bilang isang malaking tagumpay ng kanilang hukbong pandagat. Gayunpaman, bilang mga mapanuring tagamasid, kailangan nating tandaan na ang kwentong ito ay batay pa lamang sa sariling ulat ng mga media outlets ng Iran na nangangahulugang may malaking bahagi ng propaganda at pagkiling ang pagkakalarawan dito. Kung susuriin ng mabuti, kulang na kulang ang ulat ng Iran sa mga pangunahing detalye na magpapatunay sa insidente. Sa katunayan, hindi nila binanggit ang eksaktong oras, ang tiyak na petsa at ang mismong pangalan ng barkong militar ng Amerika na kanila umanong na itaboy o tinarget. Sa kabilang banda, ang opisyal na reaksyon mula sa US Pentagon at sa US Central Command o CENTCOM ay puno ng pagdududa at tahasang kawalan ng kumpirmasyon. Itinuturing ng militar ng Estados Unidos ang ulat na ito bilang bahagi lamang ng psychological warfare ng Iran upang itaas ang moral ng kanilang mamamayan habang may umiiral na malawakang naval blockade sa rehiyon. Wala ring anumang inilabas na tugon o pag-amin ng pamahalaan ng Estados Unidos hinggil sa kung may pinsala ba talagang natamo ang kanilang mga asset sa dagat. Sumasang-ayon din ang mga independent maritime analysts na ang claims ng Iran ay may malaking bahagi ng pagmamalabis. Ayon sa mga eksperto, mayroong higit sa 20 barkong pandigma ang Estados Unidos na kasalukuyang nagpapatrolya sa Arabian Sea at Indian Ocean upang suportahan ang blockade laban sa Iran. Kasama rito ang dalawang dambuhalang carrier strike groups na USS Abraham Lincoln at USS George H.W. Bush na bawat isa ay may eskorteng mga guided missile destroyer.
Kung totoong may US warship na direktang inatake o napinsala, tiyak na magpapakawala ang Amerika ng napakatinding retaliatory strikes, kaya hinala ng mga eksperto na ang maaaring tinarget ng Iran ay mga commercial vessels lamang na may malayong koneksyon sa mga kumpanyang Amerikano. Habang nananatiling malabo ang mga detalye sa karagatan, mas malinaw at nakababahala naman ang mga nagaganap na pag-atake sa lupa dahil sa mga inilabas na pagsusuri sa satellite images. Ang mga visual na ebidensyang ito ng magkahiwalay na pag-atake sa mga pasilidad militar noong kalagitnaan ng Hulyo 2026 ay nagpapakita ng malaking pinsala na hindi na maikakaila ng mga opisyal na pahayag. Unahin natin ang sitwasyon sa base militar na matatagpuan sa bansa ng Jordan na unang napaulat sa mga social media channels. Inilathala ng Tasnim News Agency ng Iran noong Hulyo 17, 2026 ang mga high-resolution satellite image bago at pagkatapos ng isang ballistic missile attack. Bagamat unang umikot ang mga unverified reports na nagtuturo sa King Faisal Air Base, kinumpirma ng mga independent open source intelligence o OSINT analysts gamit ang Sentinel-2 at Ongeyo Intelligence na ang tunay na tinamaan ay ang Prince Hassan Air Base sa silangang bahagi ng Jordan. Ipinakikita rito ang mga nawasak na istruktura sa tatlong magkakaibang lugar sa loob ng naturang base militar sa Jordan. Ang mga tinamaang gusali ay inilalarawan ng mga opisyal ng Iran bilang mga barracks o ang housing area kung saan nanunuluyan ang mga sundalong Amerikano na nakatalaga sa rehiyon. Bukod sa mga gusali, nakita rin sa larawan ang malalaking ukit o ground disturbances sa operational apron at may direktang tama sa mismong runway ng paliparan. Ang ulat na ito mula sa foreign media ay mas naging seryoso nang kumpirmahin ng CBS News mula sa mga hindi nagpakilalang opisyal ng Estados Unidos na may mga base nga sa Jordan ang tinamaan at may mga Amerikanong sundalo na nasugatan. Ayon sa mga OSINT analysts, mukhang hindi na ilikas ang mga sundalo bago ang strike kahit pa ang mga bagong barracks doon ay itinayo lang noong Mayo 2026 habang nagpapatuloy ang hidwaan sa rehiyon. Bagamat may ilang service members na nagtamo ng mga sugat, nilinaw naman sa ulat na walang naiulat na namatay o fatalities sa naganap na pagpapakawala ng missile. Hindi lang ang Jordan ang nakaranas ng ganitong uri ng pag-atake sa kanilang lupain nitong mga nagdaang araw. Ang digital mapping platform na SOAR na nakabase sa Australia ay naglabas din ng mahalagang larawan at satellite data noong Hulyo 16, 2026 ukol sa isa pang pasilidad sa United Arab Emirates o UAE. Ipinapakita ng kanilang pagsusuri ang Zayed Military City Base na matatagpuan sa Abu Dhabi na dumanas din ng matinding missile strike noong gabi ng Hulyo 13. Sa mga inilabas na satellite images ng SOAR Atlas, malinaw na makikita ang tatlong istruktura na pinaniniwala ang mga malalaking bodega o warehouses na ganap na natupok at nawasak dahil sa lakas ng impact ng missile ng Iran. Ang buong pasilidad ay nagpakita ng lantarang pinsala sa bubong at mga dingding nito na nagpapatunay na hindi ito isang simpleng insidente lamang kundi isang direktang pagpalo ng malakas na sandata mula sa kalangitan. Sa kabila ng mga malinaw na larawang ito mula sa kalawakan, dapat pa ring paalalahanan ang mga manonood ng eksaktong bilang at ang tunay na kondisyon ng mga sugatang sundalo ay wala pang opisyal na anunsyo mula sa gobyerno ng Estados Unidos at Jordan. Ang paggamit ng satellite data ay nagbibigay sa atin ng sulyap sa pisikal na pinsala, ngunit ang buong lawak ng epekto nito sa operasyon ng militar ay nananatiling nakatago sa ilalim ng mga classified report ng magkabilang panig. Ang mga nagdaang insidente ay naglantad din ng isang malaking kontradiksyon sa pagitan ng mga opisyal na pahayag ng mga pamahalaan kumpara sa aktwal na realidad na nakikita sa mga video at larawan. Ang mga kontradiksyong ito sa air defense at ang ipinamalas na katumpakan ng teknolohiya ng Iran ay nagiging pangunahing paksa ngayon ng mga seryosong military analysis sa buong mundo. Tingnan natin ang naging pahayag ng militar ng Jordan na lantarang sumasalungat sa mga nakikitang ebidensya sa lapangan. Opisyal na inihayag ng pamahalaan ng Jordan na matagumpay nilang na-intercept o naharang ang 4 na ballistic missiles na ibinagsak ng Iran patungo sa kanilang teritoryo gamit ang kanilang air defense network. Gayunpaman, pinatunayan ng mga video at larawan na naitama ng mga missile ng Iran ang kanilang trajectory at lantarang nalusutan o na-penetrate ang defense system ng base na pinaniniwalaang ang tanyag na MIM-104 Patriot system ng Amerika. May katulad ding kontradiksyon na makikita sa naging tugon ng pamahalaan ng UAE hinggil sa pagsabog sa kanilang sariling base militar.
Inihayag ng Ministry of Defense ng UAE noong Hulyo 13 na nagkaroon lamang ng isang simpleng accidental fire sa isang bodega ng kahoy at mga lumang bala na agad naman umanong naapula ng mga bombero nang walang sinumang nasugatan. Ngunit ang satellite images mula sa SOAR Atlas ay nagpapakita ng kumpletong pagkawasak ng tatlong malalaking gusali na nagpapatunay na may naganap na malakas na external impact mula sa missile strike na hindi kayang gawin ng isang simpleng sunog sa kahoy. Dahil sa mga discrepancy na ito, ang seryosong pagsusuri ng AMK mapping ay nagtutok ng pansin sa kalidad ng mga armas na ginamit ng Iran sa operasyong ito. Ayon sa kanilang technical na pag-aaral, naitama na ng Iran ang matagal na nilang problema sa katumpakan o accuracy ng kanilang mga medium-range ballistic missiles gaya ng mga bagong modelong K-Bar Shekan at Fatah 1. Ipinapakita ng mga pinsala na bawat gusaling tinarget sa Jordan at UAE ay nagtamo ng direct hit na isang malaking pagbago mula sa kanilang mga lumang teknolohiya. Ipinaliwanag ng mga eksperto ang mekanismo kung paano pinalulusutan ng mga missile na ito ang mga kilalaning Western Air Defense Systems tulad ng Patriot. Ang mga makabagong missile ng Iran ay gumagamit na ngayon ng solid fuel technology para sa mabilisang pag-launch at may taglay na maneuverable re-entry vehicles o mga RVs na may terminal guidance fins. Sa huling bahagi ng paglipad nito o terminal phase, nagagawa ng warhead na baguhin ang direksyon nito sa hypersonic speed, kaya hindi ito ma-intercept o makalkula ng radar ng Patriot system. Gumagamit din sila ng saturation strikes o ang sabay-sabay na pagpapakawala ng maraming missile upang maubos ang interceptor stock ng kalaban na siyang nagpahina sa panrehiyong depensa. Sa pag-aaral ng AMK mapping gamit ang sukatan na Circular Error Probable o CEP na siyang radius kung saan inaasahang tatama ang 50% ng mga missile, nakita na ang Iran ay umunlad mula sa daan-daang metrong CEP ng kanilang lumang Shahab 3 patungo sa isang napakatumpak na CEP na 10 hanggang 30 metro na lamang ngayon. Ito ang teknikal na dahilan kung bakit nagawa nilang wasakin ang mga partikular na komunikasyon at hangar sa mga base militar mula sa napakalayong distansya. Gayunpaman, binigyang diin ng mga analista na ang katumpakang ito ay limitado pa lamang sa kanilang mga medium-range missiles at wala pang sapat na patunay kung nagawa na rin nila ang ganitong katumpakan sa kanilang mga long-range o intercontinental ballistic missiles. Sa huling bahagi ng pagsusuring ito, mahalagang tingnan natin ang kabuuang implikasyon ng mga pangyayaring ito sa pandaigdigang seguridad at ang pangkalahatang sitwasyon na kinakaharap ng ating komunidad. Ang pagpili sa Prince Hassan Air Base bilang target ng Iran ay itinuturing na unusual o hindi karaniwan ng mga regional defense publications tulad ng Defense Security Asia. Ang base na ito sa Jordan ay kilala sa kasaysayan bilang isang sentro ng pagsasanay at isang distributed node para sa intelligence, surveillance, and reconnaissance o ISR ng Amerika, partikular na para sa operasyon ng kanilang mga MQ-9 Reaper drones. Sa pag-atake sa partikular na baseng ito, ipinapakita ng Iran na lumalawak ang saklaw ng mga posibleng targetin ng kanilang mga tumpak na missile at kaya nilang bulagin ang intelligence network ng US sa rehiyon. Nagpapadala rin ito ng malakas na mensahe sa mga Arab nations sa Gulf na huwag silang papayag na gawing buffer zone o lunsaran ng operasyon ng militar ng Estados Unidos ang kanilang sariling lupain. Ang estratehikong pagbabagong ito ay nagpapakita na ang labanan ay hindi na lamang isang localized na krisis, kundi isang sopistikadong proxy war na may kakayahang magpabago sa kalkulasyon ng depensa sa buong gitnang silangan. Ang ganitong siklo ng gantihan ng dalawang makapangyarihang puwersa ay may mabigat na geopolitical cost na direktang nararamdaman hanggang dito sa Pilipinas. Nakapangyarihang puwersa Pilipinas ang pag-atake sa mga estratehikong anyong tubig tulad ng Indian Ocean at ang mga base sa UAE at Jordan ay nagdudulot ng matinding pangamba sa seguridad ng mga commercial at military vessels, sa supply ng ating ekonomiya at higit sa lahat sa kaligtasan ng mga banyaga kabilang ang mga overseas Filipino workers o OFWs. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 2.2 hanggang 2.5 milyong Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan, kung saan marami sa kanila ang nakabase sa mga bansang malapit sa sentro ng hidwaan. Dahil sa lumalalang sitwasyon, ang Department of Foreign Affairs o DFA at ang Department of Migrant Workers o DMW ay napilitang magpatupad ng mga mahigpit na hakbang sa seguridad para sa ating mga kababayan. Itinaas na ang Alert Level 4 o mandatory evacuation sa mga lugar ng Gaza, Syria at Yemen.
Ipinatupad din ang Alert Level 3 o Voluntary Repatriation at Deployment Ban sa Iraq at Lebanon habang nasa ilalim naman ng Alert Level 2 o Restriction ang mga bansa ng Iran at Israel. Ang pagtaas ng mga alert level na ito ay nagpapakita ng tunay at direktang panganib na kinakaharap ng mga Pilipino sa araw-araw nilang paghahanap buhay sa ibayong dagat. Bilang tugon sa krisis na ito, naglaan ang Administrasyong Marcos ng karagdagang bilyong-bilyong pondo para sa repatriation at evacuation operations, bukod pa sa umiiral na 2 bilyong pisong DMW Action Fund na nakalaan para sa emergency assistance. Sa ngayon, marami-raming mga OFWs na ang ligtas na nailikas at naibalik sa Maynila sa pamamagitan ng mga chartered at commercial flights. Gayunpaman, marami pa rin ang nananatili sa mga high-risk zones dahil sa pangambang mawalan ng kabuhayan o kaya naman ay dahil sa unti-unting pagsasara ng mga commercial airspace sa rehiyon. Bukod sa usaping pangkatawan, ang krisis na ito ay nagdulot na rin ng isang matinding oil price shock sa merkado ng Pilipinas na direktang tatama sa bulsa ng bawat mamamayan. Dahil sa banta sa mga oil-producing nations sa Gulf, inaasahan ng mga eksperto sa enerhiya na tataas ang presyo ng diesel ng hanggang 10.50 piso bawat litro at ang gasolina ng 4.50 piso bawat litro sa mga susunod na linggo. Ang ganitong pagtaas ay siyang magpapataas naman sa inflation rate ng bansa at magpapamahal sa mga pangunahing bilihin ng mamamayan. Upang maibsan ang epekto nito sa mga pinakamahihirap na sektor, pinalawak ng pamahalaan ng kanilang UPLIFT Cash Aid Program upang matulungan ang nasa 7.5 milyong pamilyang Pilipino na labis na maaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang isa pang malaking epekto na nararamdaman ng ating bansa ay ang matinding aberya sa commercial shipping lines dahil sa pag-iwas ng mga malalaking barko sa Red Sea at sa Strait of Hormuz, bunsod ng mga missile attacks at banta ng hijacking. Napipilitan ng mga cargo ships na dumaan sa mas mahabang ruta sa paligid ng Cape of Good Hope sa Africa na nagdaragdag ng 10 hanggang 14 na araw sa biyahe at nagdudulot ng pagtaas sa freight costs at pagkaantala ng pandaigdigang supply chain. Ang sitwasyong ito ay nag-iwan din sa libu-libong Pilipinong seafarers na ma-stranded o maipit sa Hormuz area habang naghihintay ng ligtas na passage corridor. Sa pagtatapos ng ating malalim na pagsusuri, malinaw na ang mataas na katumpakan ng makabagong missile technology ng Iran ay tuluyan ng nagpabago sa kalkulasyon ng depensa at seguridad sa buong gitnang silangan. Ang labanang ito ay hindi na lamang usapin ng dalawang magkaaway na bansa, kundi isang malawak na krisis na may kakayahang yumanig sa ekonomiya at kaligtasan ng mga bansa sa Asya tulad ng Pilipinas. Ang tanong na lamang ngayon na nag-iiwan ng malaking pangamba sa buong pandaigdigang komunidad ay kung paano tutugon ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito sa bagong banta ng mas tumpak at mas mapanirang teknolohiya ng Iran. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga military analysis ukol sa mga pandaigdigang issue. Kung nais ninyong manatiling updated sa mga pinakabagong balita na may direktang epekto sa ating bansa, huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod pa nating mga ulat.